Alright, welcome back po muli sa ating YouTube channel. So ngayon po ay mag-unbox tayo ng ating bagong bicycle na Trek Marlin 5. So yun, i-open natin and then assemble natin. Salamat nga po pala sa aking asawa kasi regalo niya to sa akin. 10 years wedding anniversary namin, kaya niregaluhan niya ako ng bike. Ito ako ay yan. Ito ang ating yan, kulay yellow green. Kasama na po siyang saddle and stock pedal. In order na save siya dito, napakasimple lang na XC bike din siya, cross count, Trek Marlin 5 yung giant talon 3 sana niya. Tapos itong stem niya 7 degree, 50 mm yung ano, yung haba. Ano lang tayo, nag-search lang tayo sa YouTube, doon lang ako kumukuha ng mga idea talaga. Bali yung crankset nito is made by Pro Wheel 170, yung ano niya, haba 170 mm sa medium large na size. 30 feet ang ano niya, crank. Tapos ang cogs niya is made by Shimano Q 9-speed. 10 yung pinakamaliit, tapos 46 yung pinakamalaki niyang cogs. Ganda niya, Marlin 5 Trek. Ito yung isa sa nagustuhan ko dito, yung Trek niya. Laki ng pagkakasulat. Square, medyo square siya, square tube yung baba niya sa taba. Tapos dito naman sa taas, yung top tube niya medyo flat na aluminum. Ang ganda. Ganda yung quality. Alright, ganda ng ating, ganda ng ano yung grip nyo, makapit. So ito, ang height ko is 5'8", size is medium large. So okay naman, hindi siya tukod oh. Tamang-tama siya sa akin. 5'8". Sound check natin yung ano, Shimano Q. Hindi siya talaga tunog yummy pero crispy. Crispy! Welcome to the family, Trek.
Alright, so ito na ang ating new Trek Marlin 5 Gen 3. Gen 3 siya kasi siya ay 2024 model. Today is August 8, 2024. So nabuo na natin ang bike na regalo sa atin ng ating misis. And ngayon ay ating i-review ang mga components na kasama ng stock ng MTB na to. So magsimula tayo dito sa unahan. Handlebar 780 mm on length. Ito ay 30.8 ang diameter. Stem nya is 50 mm, positive 7 degree ang rise. Brake system is made by Shimano BL MT200. Dito tayo, ito ay straight tube, non-tapered. Hindi ito seal bearing, alam ko. Kasi napanood ko sa mga review sa YouTube, hindi siya seal bearing. I-upgrade nyo na lang. And then, ang fork nya is made by XCT Santur 30 29er. 30 mm itong stainless na ito. Ang bilog nya 30 mm, and then ang travel nya is 100 mm. And then, ang gulong niya is made by XT3 Comp 29 by 2.4. Bali, 2.4 ang stock wheel nitong Trek Marlin 5. Kaya sarap gamitin sa mga cross country or light trail. So, QR ang unahan. Aluminum ang hub. Ang front rotor disc niya is 180 mm made by Shimano. And then, ito may previous na battle cage galing sa shop. Ang kanyang frame is medium large. Ang height po na meron ako ay 5'8". So, ang ML sa akin is eksakto lang. Okay na okay. Frame made by Silver Alpha Aluminum. And then, saddle post, 31.9 mm ang taba. Naka-QR ang clip. And then, ang kanyang saddle is made by Verse. Sarap upan, may design sa gitna. And then, ang group set is made by Shimano Q's non-series 1x9 setup. Crank is 30 teeth. Ito ay square tapered 70 mm. Meron na kasamang chain guard. Ang cogs niya is 4060 ang pinakamalaki at 10 naman ang pinakamaliit, 9 speed. So, ito nga po pala is true axle. Ang likod niya is true axle. Ito ang isa sa nagustuhan ko dito sa Trek. True axle ang likod niya, kaya heavy duty. Ang rotor disc dito sa likod is 160 mm made by Shimano. Ang RD is Shimano Q's. Ang chain niya is Shimano via Japan. Alright, so yun. Masarap to. Masarap gamitin itong bisikleta to. Para sa mga kagaya kong newbie lang or sa mga mahilig lang mag-exercise. Ito, recommendable tong Trek Marlin 5 na to. Hindi masyadong mabigat sa bulsa ang presyo. Tsaka ang sarap gamitin para sa mga cross country and light trail trip na kagaya ko. So yun, paki-comment down below na lang kung ano ba mga bike ninyo at kung ano masasabi nyo sa mga model na kagaya ng Trek. So yun, ride safe mga kapadyak. Ingat tayo lagi sa biyahe at enjoy lang tayo. Have fun. Alright, bye bye.